Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba or paano nga ba yung pamamaraan ng pagsasahod dito sa Hong Kong? So, kung sa ibang amo sa Middle East is inaabot lang nila yung pera, dito sa Hong Kong is iba-iba ng paraan ng pagpapasahod. Diyos ko, yung cellphone ko ayaw manahimik. Ayan. So, yung iba is through bank account sinisend sa kanila yung sahod nila, and yung iba is through Alipay, ganyan, and yung iba naman is cash. Katulad ko, cash yung pasahod sa akin. So, eto pala yung sahod ko this month. Ayan, ay Diyos niyo. Dito tinabi ko lang. Eto siya guys. Ang sahod ko is 4,990 pero sinasarado na ng amo ko ng 5,000 yung binibigay niya sa akin na sahod. Ayan. So, ito yung sahod ko sa loob ng isang buwan. Ayan. Pera natin siguro nasa kulang-kulang 38,000 ngayon. Ayan. So, dito sa Hong Kong, makakaipon ka kapag hindi ka magastos and wala kang utang. Ayan. Tsaka siguro makakaipon ka din pag may extra ka or sideline katulad ng iba. Nagkikilay kapag holiday nila na nagme-makeup sila doon sa Central. Ayan, nagmamassage, nagmamanicure, ganyan. So, may extra sila. Yung iba naman is namamasura. So, gusto kong gawin yan kaso tamad ako. Ang sabi nila yung isang bottle water is 0.10 ata. 0.10. So, 10 nun, meron ka ng $1. So, ganun. Kaso, wala ako dito matambakan sa bahay. Meron sanang marami sanang ganyan. So, yung pasahod sa akin is personal siya and may pinipirmahan ako. So, mamaya ipapakita ko sa inyo na yung papel and i-explain ko kung paano ako pinapasahod ng amo ko. So, parang yung January is pinakamatagal na buwan ata. Sobrang tagal ng January ngayon. Ang tagal kong nag-antay. 5 weeks. Magfa 5 weeks ata yung January. So, ang hirap. Pero yung February, madali na lang to. Ayan. So, dito sa Hong Kong, makakaipon ka kapag nagdidiskarte ka nga. Lalo yung mga namamalengke. Makakadiskarte kayo guys. Kasi yung ibang mga suki nyo na. Halimbawa yung bill nyo or yung babayaran nyo dapat bumili kayo ng karne is 50, nilalagay nila doon sa resibo is 55, sa'yo yung 5 pesos pambili mo ng tinapay. Ganun sila, para-paraan sila. Kapag naging suki mo na kasi yan sila, ka-close na kayo, maano na yan sila, lalo pag marunong kang mag-Cantonese, naintindihan mo sila, mas maano sila kausap, mas madali. So, ayan, yung sahod dito is pwede mo siyang ipadala through Alipay. Ayan, sa Alipay i-cash in mo siya sa sa 7-Eleven or Circle K, tas ipadala mo sa GCash mo. Walang bayad 'yun. Pero pag sa bangko, parang 20 or 15 Hong Kong dollar yung charge. Nakalimutan ko na kasi through GCash ako always nagpapadala kapag ako. So, ang minimum doon is 10,000 every month, 10,000 Hong Kong dollars. So, ang pagpapasahod dito sa Hong Kong is kailangan kung kailan ka dumating, tsaka din yung sahod mo. Halimbawa ako, to yung dating ko dito sa Hong Kong, June 2, 2023. So, kada sahod ko is dapat June 2. Dati, late nagpapasahod yung amo ko sa akin. Parang ayaw ibigay yung sahod ko. Umabot na ng 7 days. Napikon ako. Isang beses siningil ko. Nung time na yon may sakit yung papa ko. Nag-worry ako ba? Kasi lahat sila may sakit sa bahay. Tapos Sabado yun eh. Hindi pa ako marunong gumamit ng Alipay noon. Nagpapadala ako sa Central pa. So, makakalabas ako every Saturday. Tapos biglang hindi mo ibibigay sa akin yung sahod ko Friday. Saturday yung day off ko. Sunod ako na makakalabas. Linggo na. Susunod na linggo na sa Sabado. So, ano na mangyari sa pamilya ko sa Pinas? So, napikon ako. Sa daan pa lang, naririnig ko na day off ko na bukas. Ngayon sila nagsabi na bukas pa daw sila mag-withdraw. Sabado na daw nila, linggo na daw nila ibibigay sa akin yung sahod ko. Nag-usap sila ng salita nila. Pero naintindihan ko,
sumimangot na ako kasi nga yun yung inaantay ko. Tsaka sakto din nung time na yun wala na talaga akong pera. Tapos pag uwi sa bahay hindi na ako umiimik, napikon ako. Tapos nung pagpunta niya sa kusina, ewan ko ba't pumunta siya doon, siningil ko siya kagad. Sabi ko, pwede bang kunin ko yung sahod ko ngayong araw? Sabi ko ganun sa kanya. Nataranta yung amo ko. Tapos parang ano siya ba, namula siya, nahiya siya. Ayan, ganyan. So first time siguro. Tsaka nung time na yun yung mukha ko galit eh. Pwede bang hingin ko yung sahod ko ngayong araw? Ganun talaga yung parang ano, karapatan ko yun. Ilang beses niya na kasing ginawa. Ang unang sahod ko lang, yun yung inagahan niya kasi nga wala akong load. Yung sumunod na mga sahod ko, late na siya minsan ng 4 na araw, 5 araw, punyeta ba, 3 araw, yun na nga lang yung inaantay mo. So napipikon ako. Kaya siningil ko. Ayun, tapos ang ginawa niya, pinaghahalongkat nila lahat ng amo ko na lalaki kasi dati wala silang safety box, ngayon bumili na sila para may taguan sila ng pera. Dati hindi sila nagtatago ng pera sa bahay. Baka manakaw siguro. So, halongkat sila ng halongkat, pati yung mga maleta nila na pinaglalagyan nila ng mga tig 1,000 na papel na pera para parang pampaswerte. Pinangkuha na nila yon kasi nung time na yon kailangan nilang mabuo yung sahod ko. Kasi nga, sabi ko sa kanila, tapos nung sabi nila, Jen, okay na yung sahod mo, nabuo na. Hanap sila ng hanap as in. Tapos nung nabuo na, sabi ng amo kong lalaki, kailan ba sahuran mo? Sabi ko, 2. Sabi niya, late na pala kami. Late na pala kami, pasensya na dyan ha. Sabi ng amo kong lalaki, sumagot ako. Sabi ko, okay lang naman na malate kayo. Sabi kong ganun sa kanila. Pero wag nyo naman itao na Biyernes ng gabi hindi nyo ako sasahuran kasi kinabukasan, day off ko, pupunta ako sa Central para magpadala. Tsaka ngayon, problema doon sa bahay, yung papa ko may sakit, sabi kong ganun. Tapos walang maaasahan doon, kahit papano makatulong sana yung pera. Ginanon ko talaga. Alam mo yung time na yon, nandun pa ako sa rage na maldita pa ako. Ngayon nakakapagtimpi na ako hanggat maaari, mahinaho na ako magsalita. Dati wala akong galang. So nung time na yon, sinabi ko talaga. Tapos sabi ng lalaki, sige sige. Kaya sumunod na buwan, nagpa-deliver na sila ng safety box. Tapos nakita ko, nag-withdraw yung amo ko ng 80,000 na pera. Tapos nilagay doon sa loob. Ayan, para in case meron silang pera kapag kailangan. So, kaya hindi na sila nalilate ng bigay sa akin ng sahod, o kung malate man sila 1 day, 2 day, nagsasabi na agad yung amo ko. Isang beses lang, simula nung siningil ko, isang beses lang siya na late. Sabi niya, Jen, pasensya na ha, hindi pa ako naka-withdraw ng pera sa ano ko pa anuhin kasi hindi ako makalabas kasi nga yung alaga ko is may sakit kaya hindi pa ako makalabas. Sabi ng amo kong babae ko. Sabi ko, okay lang yan ma'am, hindi ko pa naman day off. Kailangan ko lang talaga ang sahod kapag day off ko. Sabi ko ganun. Tapos naiintindihan naman nila, lalo silang na kasi baka iniisip niya dati, nag-iinarte lang ako na may sakit yung papa ko. Pero nung naano nga nila na namatay yung papa ko, parang doon nila nalaman na lahat ng sinasabi ko is totoo. Hindi naman talaga ako nagsisinungaling kahit nung nakaraan, tinanong nila ako kung ano pangalan ng jowa ko. Tapos sinabi ko, buti na nung time na yun gusto ko sana magsinungaling ng sure name niya or last name niya. Buti na lang hindi ako nagsinungaling kasi yung papel na hiningi niya sa akin, tignan niya kung totoong nag-process ako ng paper. At least nakalagay doon yung totoong apelyido ng boyfriend ko. Iniisip ko kasi bakit sinabi ko Troncoso yung apelyido ng boyfriend ko. Dapat sinabi ko na lang Dwight, ganon or para naman hindi nila malaman. Pero nung tinignan nila, at least alam nila na totoo. So, ayun lang. Yung sahod nyo kapag lumagpas na ng 7 days na grace period, halimbawa 2 kayo dumating tapos 9 hindi pa kayo sinahuran, pagkadating ng 10 pwede nyo silang singilin sa chat, or kung hindi, diretso na agad kayo reklamo sa labor. May multa yan kapag lumagpas sila ng 7 days na grace period at hindi pa kayo sinahuran. So, yun siguro din yung kinabahala ng amo ko nung time na yun kasi parang sample ko yun sa kanya eh. Kasi sabi ko talaga sa sarili ko, sa susunod kapag inulit mo to ng inulit, sampulan talaga kita, tignan natin kung tas napansin ng amo ko sa akin na may alam ako ba sa lahat-lahat ng mga batas or law dito sa Hong Kong. Siguro itago ko tong notebook ko na meron ditong mga nakasulat para in case na dumating yung bagong katulong, babasa niya.
para alam niya din. Siguro baka halongkatin din to ng amo ko, itabi ko lang, igilid ko para hindi niya mapansin. Kasi parang ngayon hindi na nagbibigay ng mga booklet yung sa airport, parang bihira ka na makakakita or parang wala na nga atang nagbibigay ng ayan booklet para sa mga domestic helper. So ipapakita ko na lang dito sa sa last na video kung paano ako pinapasahod ng amo ko. So thank you guys for watching and I love you all. Bye bye.